morning. So, saan ba to? Sa YouTube ba to? Sa Facebook? Grabe. Pagkaka-parking ko lang, pagdaan ko, nandito si Presidential Director Jack Sumalinog, of course, kapatid ni Melay, at bayaw ni Alex. And of course, yung jowa niya, si Aileen, no? Na bagong panganak. 1 month naman baby niya. Sir. Okay, tapos ito yung business partner nila. She's a public school teacher, right? What's your name? Teacher Tita po. Teacher Tita. Okay. So, sabi ko, nandito ako ngayon, biglaan, para hindi naman sila pilit. Biglaan gagawa kami ng one-on-3 mentoring with Humanita. Yes. On YouTube, IG, TikTok, at kung saan-saan. Okay, so, congratulations. Meron na silang pay-in. Mga nakita niyo yung mga packages na sa likod nila. Meron pa po dito, sir. Ay, meron pa. Sige, yan pa mga. Hindi yan galing kay Dandy, ha? Hindi galing kay Dandy, ha? Galing sa pay-in yan. Sige, ikaw, magyabang ka rin. Sige din dito, sir. Ay, wow. Patingin niya. Wow, ito 73.5. Tapos yan magkano? 84. 84. 84,000. 84,000. Okay, so tell me very quickly, saan galing itong 84,000 mo? Ito po, sir, yung mga pay-ins po kahapon po. So ibibili nyo ngayon? Apo. Okay, tapos yung sa'yo? Ito sir, fresh pack kanina po. Negosyante. Okay. Meron siyang 9 na ano yan. Meron siyang may resort siya, 9 na hotel inns. Okay. Tapos meron siyang dialysis. Okay. Tapos nung first po niya na sumali sa ganitong klaseng industry, nung nakita niya na maganda yung product, di na siya nag-hesitate sir. Okay. Lalo from the makers of Fernsey. Okay, so iba't iba pag kausap mo, negosyante. Yes sir. Yes. Pag empleyado kausap mo, tagal ng mindsetting, alam mo, pag nag-retire ka, kailangan mo negosyo, ganyan, di ba? Pag negosyante, iba eh. They see a nice opportunity, no? Mas marami silang negosyo, mas mabilis silang pumili. Kasi for them, it's just another negosyo. Okay, so, gano'n ka nakatagal sa iWork? Nakasan mo baka hindi tayo Yes, mali. mga 5 months na po. 5 months pala, kumikita na tayo. Yes po. Magkano na earnings mo in 5 Malaki months? na po sir, no? Before, more than 100. More than 100,000 na, which is mas malaki na sa sahod mo. Yes. Magkano sahod mo ngayon? Nasa Teacher ano ka? master teacher. Master teacher, pinakamataas siya, di ba? Parang mga 50, 60. Oh yes, nasa 50s, around 50s. Okay, so mas malaki na sa 50s yung nito Yes, sa doble iWork. po. So tuloy-tuloy natin. Yes. May nag-isip na ba na mag-resign? Yes po, planning na rin po. Okay, so marami tayong history ng mga naparesign na teacher, no? If you're a teacher, you're watching this, marami nang naparesign Yes. sa Humanita. Ako yung may pirma ng resignation letter niya. So, okay, so because, no, usually public school teacher, may utang sila, Yes. makautang sa public school teacher. So hindi nila iniisip, no, lumabas para marami nilang utang, dedak, barya na lang yung natitira. Tapos dun sa barya, hirap na mabuhay, no? Yung nangangailangan ka ng pera, nangutang ka, pero wala na pala natira sa sweldo mo. So kailangan talaga maghanap ng other way of earning, no? And of course, when they see iForm, kita nila na pag mas maraming oras yung binigay nila, mas mabilis kumita. Unfortunately, takot sila mag-resign kasi meron silang binabayaran ng utang. And what we taught our public school teacher, dalawa ng PD natin ng public school teacher, no? Si Teacher Christy, Teacher Joey, and Mercedes, tapos ngayon may lady. So both of them resigned, no? Kahit may utang, tapos voluntary nagbabayad sila buwan-buwan. Pwede yun, allowed yun. Okay? So something for you to think about. Kung kunyari, meron kang utang na hinulog, pwede naman tayo mag-voluntary doon. So far, wala pang nakukulong, wala pang natutupo na teacher na nag-resign. So na may utang. So huwag tayong matakot yan. Okay? So, you have any question for me? Ako sir, may question ako para sa kanya kasi naging question niya sa akin. Okay lang ba sir? Oo, go. So, Kasi- pag nagtanong sa sa'yo, hindi mo nasagot na maayos? Or gusto mo na kasi- karagdagan na sagot? Oo, parang nasagot ko naman siya sir, pero yun po, galing Sige. from a billionaire, para straight from a billionaire. Para yung damit mo, So, Okay. yun sir, ang question ko po, kasi nagpakita na siya ng interest na gusto niyang i-full-time sa career. Okay. So, pero may mga hindi siya, may mga tasks siya na hindi maiwan. Tapos, nakitaan ko po kasi siya ng potential na pag tinodo niya ay talagang kaya niya. Kasi pag nagka-schedule sa sir, normally talaga
sobrang punong-puno na po yun. Eh sabi ko sa akin potential kasi pag may schedule sa sir, diretso yung pay. So yun po yung tanong ko sir. Sa opinion ko, no, maganda yung tanong mo. Sa opinion ko, no, I would like to say that nobody is indispensable in an organization. No? In a public school setting, maraming teacher dyan, maraming master teacher, maraming teacher 3, teacher 2, teacher 1, may principal, vice principal, acting principal. So kunyari, somebody got sick, biglang nag-absent. Di ba may sasagot? Di ba may substitute teacher? Pagka somebody got into an accident, or may namatayan, di ba? May nagkasakit, magpapantay sa hospital, di ba? Biglang mawawala si teacher, may substitute teacher na dadating. So ganun din yung sa'yo. Kung talagang nawala ka, wala silang choice. Merong sasalo ng trabaho mo. Okay? So, kumbaga, ilang dekada nang binigay mo sa DepEd? 21 years. 2 dekada na binigay mo sa DepEd, siguro naman walang masama na mabigay ka ng 2 buwan, 2 taon sa iron. Tama? Kasi kumbaga, tinatawag natin dito strike while the iron is hot. No? Habang mainit, habang active, yung mga napapay natin, gustong magtrabaho ka agad, excited, di ba? Tapos sabihin mo, ay, sorry, may klase ako, Sabado na lang tayo magkita. Eh, pagdating ng Sabado, wala na yung interest. Yung excitement, wala na. Yung kakausapin, nagbayad na sa ibang kumpanya. Tama? So, yun sabi strike while the iron is hot. Kung talagang kailangan gawin, di ba? Para mag-sorry na lang kay principal, mag-sorry na lang kay vice principal, mag-sorry na lang doon sa papayudel teacher, bigyan na lang natin ng libre vitamina, libre natin ng Jollibee, tama? Abutan mo, kunyari, bigyan mo ng 1,000, sabi mo, uy, bigyan kita balato kasi kumita ko 10,000, bigyan kita 1,000. They will appreciate that. Tama? So, kung gusto, maraming paraan. Yes. Pero pag takot, maraming dahilan. Yes. Ha? Do I answer your question? So, yun lang, mabilis lang yun. Kung gusto talaga kaya. Kasi, never naman na may na-aksidente, may nagkasakit, tapos, ay, hindi pwede. Kasi mga estudyante, walang, di ba? Naranasan ko yung nakaupo lang kami doon, walang dumating na substitute teacher. Tama, maghintay ka lang hanggang sa next period. Binigyan sa amin ganun. Di ba? I'm sure naranasan nyo yun yan. Di ba? Na may substitute teacher, walang teacher dumating, ang lapo yung klase, di ba? Para, tahimik lang kayo dyan. After 1 hour, next subject na. Di ba? May ganun eh. So, walang imposible. Maraming empleyado. Tama, bigyan natin ng chance ang ibang tao kasi habang busy ka, merong nakaupo lang doon sa pako nilo na pwedeng gawin yung naiwanan mong trabaho. Make sense? Yes, sir. Okay. Thank you. Another question? Sa akin sir, hindi siya question eh. Siguro yung na-remember ko yung advice niya sa akin, yung late nila. Bago manganak? Yung Opo. co-op and ano? Kasi sinare ko namin sa mga downlines namin na masyado kami nakafocus lahat. As in, lahat po nakafocus sa co-op. So, nawala po yung dating kami na nakakapagpapayin kami ng mga empleyado, nakakapagpapayin ng mga negosyante, ng mga doctors. Yun po yung nawala sa galaw namin. So, kaya po medyo bumagal po. Pero nung in-advise niyo kami, even si Ate Mary po sinabi din sa amin, bumalik po ulit yung momentum ng grupo namin. Then sunod-sunod na po, mga negosyante po talaga yung mga pumapasok sa amin. And yung co-op po, sinasabi din po. Kasi the co-op is something to learn, no? Of course, everybody wants the success ni Bagwish. Everybody wants the success ni Matthew. But syempre, most people, 99% ng tao, hindi alam na 1.5 year struggle sila dyan sa market nila. Hindi sila makakompense, maraming balik-balik, masabihin, scam, ganyan, di ba? Ngayon nga, yung marami na ng co-op, yung mga co-op na napapili nila dati na sumali lang, hindi kumalaw, ngayon gumagalaw na. Kasi nakikita, tao nila yung mga ibang co-op. Okay, so everybody need to understand that meron tayong kanya-kanyang forte, meron tayong kanya-kanyang market segment, di ba? Kunyari, when Matthew started, estudyante, tama? And then he transitioned to teachers, tama? Co-op na ngayon eh. So nagbabago, di ba? Estudyante, teacher, tapos naging co-op. So nagbabago. Eh kayo naman, negosyante, teacher, nurse, di ba? Yung mga may-ali ng mga negosyo, di ba? So, kumbaga, don't get away from that. Saka syempre, kung mga leaders ninyo, negosyante, syempre ang kilala din nila negosyante. Hindi natin pwedeng pilitin na kasi mainit yung co-op, magpo-co-op din tayo. Your time will come. Sobrang dami naman ng co-op sa Pilipinas, hindi maubusan. Kung ilan ang barangay sa Pilipinas, ganyan din karami ang co-op. So, don't be afraid. Parang
karamihan kasi ngayon 50 plus yung co-op. Eh, pag nag-100 plus na ang co-op natin, lalong bibilis pa yun. Pag 200 na yung co-op na nasa hyper, lalong bibilis. Kung 1,000 na yung co-op natin, lalong bibilis. Kumbaga sa unang presentation, PowerPoint pa lang. Oh, co-op kayo. Sakto kasi 1,000 na ang co-op na member ng hyper. Di ba mas mabilis maglatag na 1,000 na ang co-op kaysa 50 pa lang yung co-op? So, it's good to start, pero habang wala pa, okay lang. Let the other people create the success. And then you can leverage on the success or take advantage of the success, di ba? Kasi parang yung hindi mo pa kaya gawin, ginagawa ng iba. So yung PowerPoint na ginagawa, 50 ko o 100 ko o 150 ko o ito yung mga pangalan. Dati dalawa yung top D, ngayon 30 na yung top D na ko. Yes, lalong may bilis yung trabaho mo later on. Pero hindi na wala yung bailiwick mo or yung big market mo na mga negosyante, mga doktor. So focus, kung saan kayo merong success, doon pa natin lalong ito, no? Di ba? Kunyari siya, mainit siya ngayon. Kunyari, mga teacher na kuha niya. Ituto niya yun. Hindi na pwedeng mainit siya sa mga teacher, biglang lilipas sa hardinero. Tama? Hindi pwedeng mainit ka sa teacher, biglang sa carpentero ka lilipas, di ba? Example, tingnan mo yung Kenneth Ray. Di ba? Carpentero siya, welder. Meron ba siya nakuha na ibang carpentero? Welder, wala. Pero ang doctor, marami din. Tama? Teacher, marami din. Mga attorney, marami. So, depende yan. Siguro, one thing we can touch on very quickly, kasi nga, nung buntis ka pa lang, sinabi ko na sa inyo. So, hindi pwedeng magpakayaya, hindi pwedeng puro motherhood, hindi pwedeng puro fatherhood. Tama, paghandaan yung bago mga anak. Kasi bago ka mga anak, meron kang ilan buwan, diba? Tapos paghandaan natin yung sa hospital, kung cesarean, whatever, tama. Tapos pagka magbibigay ka ng oras sa pag-alaga ng misis, alaga ng baby, kailangan make sure gumagalaw yung grupo mo. No? Pero, para in spite, I told you, yes ka na, yes. Tell us what happened. Yun sir, nung na-mentor nyo kami, actually, nag-ano po talaga. Diretso din talaga yung schedule sir. The conversion, yun talaga ako nagkaroon ng problem. So, yun nga po yun, nangyayari too much focus sa cooperative at that time. Kasi parang, since it was a baby, ang bill po kasi namin talaga sir. Sige, kwento mo yung bill mo. Medyo maling decision po. Na nag-ano po kasi kami na Guardian Santos, refer ni Aprima. Yung dali po bill. Parang almost 500,000 o 500. So para pinasok ng isang bagay, hindi ka na-research mabuti. So gusto niyo maging social, siyempre pag social din yung bayaran. Tama? So para everything may research. Dito tayo sa hospital, magkano itong doktor na to, magkano itong group dito, magkano yung delivery group dito. Tama? If you research at ahead, hindi ka mapuputas, hindi ka mapipigtas. And then one thing sabi niya, sir, hindi, pareho lang naman, tuloy-tuloy lang. Sabi ko, talaga ba? Sabi ko, di ba, nagmamadali ka po yun, nakapapadele ka. Di ba? Kasi dedele ka. Yung galaw ko po sir na parang na-miss ko yung baby, tapos instead of uupuan ko siya ng matagal. Pag nag-say no nung ilang beses, tapos before kasi hindi ako kumakain siya ng ipig. Diba? Parang nagbago yung galaw eh. Dati hindi siya alis na hindi niya nakuha yung payment, diba? Hindi katulad niyan, diba? Hindi siya alis na wala siyang hawak. Diba? Dati gusto niya hawakan baby. Gusto na niya mag-alaga ng misis, kaya una na siya umuwi, diba? Yes po sir. Tsaka ano po, yung pinaka-lesson ko talaga doon. Siguro kung hindi kami po nag-ask ng help sa mga uplines po na marriage tapos sa inyo po sir, sigurado o baka ganun pa rin yung galawan namin. Kasi after po nun, nag-shift talaga kami. Kasi alam namin, kumbaga parang yung income namin, pag ganun, mas biglang gumalos, something may mali kaming ginagawa. So, yun siguro isa sa mga advice ko, yung pagka may mali na nangyayari, ask help or ask mentorship dun sa mga mas nakakahanap. Yun. Okay, so mini lady siya, presidential director siya, kahit na gano'n na yung level, kailangan pa rin magtanong. Diba? Hindi ibig sabihin kaya mo nang gawin, tuloy-tuloy kaya mo na. Kasi you will always be entering new territory. Dati, ikaw yung kumikita ng 100,000, 500,000, 1,000,000. Pero ngayon, meron tao sa ilalim mo, kumikita ng 100,000, 500,000, 1,000,000. Never ka pa naman nakahawak ng tao na kumikita ng gano'n. So the business is always changing. Tama? Even na ni Alex combined 5 million.
Pero may mga umaakyat sila na tao na kumikita ng 1 million. Iba yung meron kang isang tao na kumikita ng 1 million, iba yung may 5 tao na kumikita ng 1 million. Parang the dynamics is always changing. Kaya kailangan bago ng bago, di ba? And syempre, as leaders, tignan mo sila Melanie Alex, dasal mo ito, sir, naintindihan mo na kailangan walang katapusan yung level up. Hindi ibig sabihin naka-Rolex ka na, naka-luxury car ka na, naka-Mini Cooper ka na, tapos na. Kasi pagka yan yung na-achieve mo, tapos yung downline mo na-achieve na rin, o tititigil na lahat. Tapos na eh, naka-luxury car na ako eh, naka-Mini Cooper na ako eh, naranasan ko na kumita na 1 million. Kahit lumabas ka, iba-ibang kumpanya, marami na kumita ng 1 million in 1 month. Pero yung pag tinanong mo, kumita ka ba ng 1 million for 12 straight months? Ay, hindi. Naranasan ko isang beses, tapos wala na. Kasi hindi nga ganun yung level up nila. Kaya naranasan na niya once. Diba? Bakit sila Melanie Alex, di ba? Para during pandemic, average na is 5 billion combined. Tama? Tapos exiting pandemic, nag 4 billion, nag 3 billion, yung lowest nila ngayon 2 million. So ano yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin, nagkaroon sila ng base. Kahit na bagsak, dapang-dapa, 2 million pa rin. Ibig sabihin, yun na yung nakikita nila na left and right niya, na level ng leaders na solid, na gumagalaw, kahit na hindi todo yung galaw, yun na sila bababa ng 2 million. Yun yung pinakita. Ibig sabihin, pag tumodo, lahat todo, 5 million kayang-kaya. Pero pagka humina lahat 2 million. So, saan ka pupulot na negosyo na? Tama? So, yun yung beauty dito sa Hyper. That's why worth it yung pagtatanim. Para yung pinakwento ko, 2 million, 5 million, 1 million. So, yun yung dapat nasa isipan mo kasi dun papunta kung itutuloy-tuloy mo. Hindi yung naranasan ko na yung 50, naranasan. Yes, naranasan mo. Pero hindi pa yun yung sa ni Hyper. Panimula pa lang yan. Kasi di ba, tagal bago ka ng-master teacher. Samantalang dito, buwan pa lang, naranasan mo na yung daan dito. So, mas mabilis talaga. Kasi, sabi ko nga, before tinanong, anong negosyo ko, anong trabaho ko, I create millionaires. Okay, so now, how do I create millionaires? I create millionaires by shortening the time. From 0 to millionaires. Tama? Siyempre, maraming reason yun. Dahil Fernsey World Branding, dahil Fernsey World Branding, dahil marketing plan, generous, dahil kahit pandemic, every week may payout. Parang ang daming reason. Diba? Ang daming reason. Ngayon, iFern Academy, sobrang daming reason. Pero ang ginawa natin, shinorten natin yung time. Diba? Pinabilis natin yung oras. Diba? Okay, anything else? Anything you want to add or question? Okay ka na? Okay na po. Happy. Ano yung nakita ko si Sweet. Ano yung takot na takot. Tapos biglang katalikod ko naman. Tapos sa actually ako, since medyo matagal din ako to press, before mga anak, tapos ang month mo, talagang pinipilit ko talagang pumupunta ng office. Oh, nakita ka na sa season. Yes, Ilang linggo ka pa lang nanganak. after ko nun sa nagka-infection ako, bumalik ulit ako sa hospital. Kasi gusto ko ibalik yung dati, yung momentum na meron ako kasi nakita ko naman yung grupo na parang hindi pa kami ganun ka-leverage para mag-stop, para si Jack na lang yung mag-focus doon. So kailangan mas maganda talaga na kasi. And kailangan ko ngayon, talaga pinipilit ko kahit walang tulog, bumabalik ako na office, tapos sumasama sa mga presentation niya. Well, parang those yung mga sinabi mo naman yun kasi yun yung secret recipe. Ang secret recipe nagtutulungan kayong dalawa. So nung nabuntis yung isa, nabawasan yung ulo, nung nanganak yung isa, nawala na siya totally. After niya manganak, nagpahinga, nawala pa rin siya totally. So yung recipe nasira. Kaya nga pa niya niluluto pa na adobo, di ba? Kailangan may bawang, may toyo, may supaw. Pag kulang isang ingredient, iba na yung lasa na niya. So ganun yung nangyari sa inyo. May kulang na ingredient. Tapos yung kunyari, ikaw sabi, hindi sir, tuloy-tuloy naman. O tuloy-tuloy, pero nagmamadali umuwi. So nabago pa rin yung recipe. Di ba dati dapat haluin ng 50 times. Ngayon 10 times ang hinalo ko. Hindi yan, alis na ako eh. Di ba? Nalagay ko niya sa Hilaw. Oo, hilaw pa lang. Hilaw pa yung luto mo, umalis ka na. Okay. So do not mess with the recipe. Kasi if you have the right recipe, then you create a beautiful dish or you create a perfect cake. But pag may kulang tayo na ingredient, may kulang tayo na technique dun sa pagtimpla natin, hindi lalabas yung gusto natin mangyari. Okay.
Okay, so thank you very much Thank you to so Mami much, Lady sir. Aileen, no, Presidential Director Jackson Malinong, and their new leader, no, si Teacher Tita. Duran Bacayan. Tita Duran Sinabi pa niya yung pangalan Bacayan. niya. Hanapin niyo siya sa Facebook. Excited. YouTube. So this is the Manitan, no, in the iPern Hub, doing the one-on-three mentoring. This is your President CEO saying, keep working, keep fighting, and I will see you at the top. Thank you. Thank you, Sir Tom. Thank you, Sir Tom. Thank you, sir.